naghahanap sa'yo, si Bong. Tukan daw kayo. Namo kasuntukan ni Bong. Partida raw, isang kamay lang gagamitin niya. Pagka nakatama ka raw, may 20 ka pa. Ah, grabe. Hindi yung tulog ni Bornatins ah. Baka napagod sila ni Siting. Hindi mo ba na nararamdaman dyan pagka gabi? Pagdating daw, una, hindi na ako pwede makilam yan. Magkasawa na yan eh. Hindi, di ko naman sinabing pakikilaman mo eh. Kaya rin po tayo dyan. Grabe, parang mantika. Ano? Parang, No! matika ka daw. Pinamong ka ni Bong, suntukan daw kayo. Sa kamay lang daw. Nagkawit. Napuyat ka, boss ah. Masyadong pagurin sarili mo. Ha? Ano na? Ano? Kikirig daw eh. Kirig-kirig. So yun na, mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business, kape po. Morning, morning. Wala. When life is an open road, you know you should ride. Forget what you've been told. No, gising na. Hapon na, pauwi na si Daryl. Punutin mo na yan. Mag-edit pa si Darren. Pauwi na nga doon eh. Ay, huwag ka na muna umuwi. Kasi Tara no, wala pa akong vlog. Huwag ka muna umuwi. Ayun ang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business naming minamahal. Kumusta po? Yes po. How are you? Mga ka-business namin. So yun na, pasensya na po. Mga minamahal naming mga ka-business. Hindi po ako nakapag-upload kahapon. Kahapon ay Sunday. Yes. Opo. Opo, at meron tayong mga kabisihan. Busy po. At medyo ala ako tamud. Hoy, meron na. Wala sa mood. Sige, ano ah. Mag-vlog kahapon po mga ka-business gawa ng hindi naman lingid sa inyong kaalaman ano. Lalo na sa mga nagmamahal sa ating iniidolong Kuya Bal, no? Sa mga kalingap, shoutout po. At merong pinagdadaanan bagaman syempre alam naman natin, ako personally alam ko na mga caring ni Kuya Bal yung ganyang mga sitwasyon. At gagawa nga po pala ako ng video o vlog patungkol sa bagay na yan. Gusto ko lang ding ipahayag yung aking sariling opinion patungkol dun sa mga sinasabi nilang di umano poverty porn, no? Sa mga katulad namin na ang mga vlog o content ay karamihan ay pagtulong, ano po, merong mga disconforme, ano po mga ka-business, at napapagkamalan ng iba na yun ay yun nga po yung katagang poverty porn. Tatalakayin po natin yan sa susunod na upload ko, pero pansamantala ito muna po yung aking vlog dahil sa gusto ko lang ding i-cater po mga ka-business naming minamahal yung mga opinion ng ating mga mahal na viewers patungkol doon sa nawawalang more or less 40,000 pesos na regalo sa kasal ni Papa Dins. Yan. Marami kasing nagpahayag ng kanilang opinion na sana raw ay sinabi ko kung sino
At kung hindi naman ay sana hindi ko na lang daw ipinablik yung vlog patungkol doon sa nawawalang 40,000. At meron din pong mga nagsasabi na content lang daw po yon, no, para lang ayun, for vlog lang o for ano lang, content lang. Ayun po mga ka-business naming minamahal, unang-una ay hindi po yun gawa-gawa lang o content lang. Yun po ay totoong nangyari. Opo. At yung mismong ninang ay marahil ano po kilala nyo rin siya at napapanood nyo rin sa aking mga nakaraang mga vlog. At bilang ano rin, pagbibigay ng privacy, pagkaman na i-public na rin naman na natin siya, nakasama natin sa mga nakaraang vlog, no? Ay sobrang nadismaya nga po dun sa pangyayari. Ayoko na po sanang balikan yan kasi okay na tahimik na ayos na Kanya lang, yun nga, merong mga nagsasabi na kasalanan mo yung ka-business kasi hindi mo tinukoy kung sino, kaya kung sino-sino tuloy ang napaghihinalaan ng viewer na pagbibintangan. Tama po kayo mga ka-business. Totoo yung sinabi nyo. Kung sino-sino ang napagbibintangan po noong mga gustong mambintang, no? Ito po mga ka-business naming minamahal, with due respect po, ulitin ko, yun ay totoong nangyari. At lahat kami, lalo na kami ni Mama ka-business, si Papa Dins, at yung nagregalo yung ninang, ay talagang nasaktan. Sabi ko nga po sa inyo, mga nakaraang kong vlog, ay kung halimbawa hindi namin yun naagapan, ay talagang sasamaan loob niya. Pinrangka kami nung ninang ni Papa Dins, ano. Shoutout sa iyo, Mare. Ingat ka dyan sa Ibayong Dagat. At regards sa buong family nyo po. At salamat na marami sa pangunawa. At mahirap man tanggapin. Ayun, nagkapaliwanagan po tayo. At tinanggap nyo naman na nangyari na yon at wala namang may gusto. Ano po? Ito po kasi yon mga ka-business, kung bakit ibinlog ko yung pangyayari na yon. Una, para yung mismong nagregalo ay hindi tayo mapag-isipan na totoo ba talagang nawala yung kanyang regalo? Ano bang nangyari? Kasi kung mag-uusap lang kami sa pamamagitan ng messenger, oo, maaaring maniwala siya sa aking pagpapaliwanag, sa aming pagpapaliwanag kung ano yung totoong nangyari. Pero sa pamamagitan ng pagsasapubliko ko noong pangyayari na yon, ay mas lalong naging matibay sa kanyang damdamin na talaga palang nawala yung kanyang regalo, no? Katunayan yon. Ginawa ko po yon para katunayan sa ninang na nagregalo na hindi po yon
Hindi po yun na kwentong barbero. Kasi doon sa aking ginawa ay talaga na mga marami ang magiging consequences po, mga ka-business, na intindihan ko po yun. Pero alang-alang sa maingatan po namin, unang-una yung relasyon, dahil sa parte na rin siya ng pamilya namin, ninang nga kasi, di po ba? So mahalagang tao na po siya sa aming pamilya. Maalis yung kanyang doubt, ano po. So sana naging malinaw yan kung bakit ko isinapubliko yung pangyayari na yon. At yung aking naging pamamaraan po, mga ka-business, para mapaamin yung gumawa, ay walang iba na pinaka naisip kong epektibo. Ano po? Para umamin at mabigyan siya ng pagpapayo, paalala, maturuan, at mabigyan ng pagkakataon. Ano po? Kasi kung halimbawa po hindi ako nagsikap na mayroong magkaroon ng lakas ng loob para aminin niya yung kanyang maling ginawa, at nasa sirkulasyon nga po ng aming ka-business family, ano, kasama namin doon sa mismong venue ng kasal, ay habang buhay niya pong dadalhin yun. Kung hindi niya yun nagawang aminin sa amin ni ate niya, habang buhay nasa dibdib niya yun. Cargo de konsensya ba? Bukod doon, baka mahirati na ay pagka wala naman palang nakakaalam, maglalakas loob na gawin ulit yung ganong maling nagawa niya. Ano po? So, technically po, mga ka-business, yun ay aking pamamaraan. Kaya ko sinabi na binibigyan namin kayo ng pagkakataon para kausapin ng sarilinan, no? At makakaasa na hindi ko ipapaalam o hindi namin ipapaalam ni Mama Ka-Business kahit kanino pa, kahit sa mga kasama pa namin dito sa Ka-Business family. Bakit? Para magkaroon nga po siya ng lakas ng loob na aminin yung kanyang naging maling nagawa. At hindi naman po kami nagpabaya ni Mama Ka-Business. Talagang pinangaralan namin, ipinaunawa namin yung ganong bagay, na bagaman ay ando na tayo, natukso sa pagkakataon na yon. Pera at may pangangailangan Sino ba naman tao ang walang pangangailangan? Hindi ko po tinotolerate yung ginawang mali. Ano po? Hindi po tayo kakampi sa mga taong gumagawa ng mali. Pero hindi rin naman po tayo yung tipo ng taong mapanghusga na para bagang hanggang doon na lang siya at wala nang pag-asang magbago. So sa pamamagitan po ng aking kondisyon na makakaasa siya na walang makakaalam kahit sino, isinalaysay niya sa amin kung ano nangyari at kung papaano siya nahulog, natukso
para pangialaman yung bagay na hindi naman dapat o hindi naman sa kanya. Yung mga tanong din po ng ibang mga mahal natin mga viewers, kagaya niyan, ka-business, kung sino-sino nagtuloy, syempre, kawawa naman yung ibang mga kasama mo. Si ganito, si ganyan, si ganito, napag-iisipan na yun ang gumawa. Nag-meeting na po kami, mga ka-business, ukol sa bagay na yan. Na sino man sa kanila na hindi naman gumawa ay hindi dapat apektado. Kasi unang-una, kung ikaw man, halimbawa, mapag-isipan, mapagdudahan, kung alam mo sa sarili mong hindi naman totoo, wala kang dapat alalahanin. At hindi ko po kasi pwedeng sirain yung aking naipangako na walang ibang dapat makaalam. At sa palagay niyo po ba mga ka-business, kapag kayan ay ipinaalam ko, sabihin ko halimbawa, si ganito po, sa palagay niyo po kaya ay matatapos siya ng ganun na lang? Di ho ba? Mas malaking problema po yun. At mas kaawa-awa. Nagsisi na ngayon tao Di ba? Nagsisi na nga po Humingi na ng pasensya. At nangako nga hindi na matutukso sa ganoong paggawa ng mali o kasalanan. Pagkuha ng bagay na hindi naman sa kanya, hindi na masisilaw ba sa madalit salita. Kahit gaano ka pa kagipit. Lahat naman tayo nangangailangan Pero kahit gaano ka pa kagipit, sabi ko sa kanya, hindi mo dapat gagawin yun kasi unang-una, hindi lang basta mali, kasalanan yun Hindi lang sa kapwa, lalong higit sa lahat sa Panginoon Diyos. Akala mo ba walang nakakakita sa iyo? Kitang kita ka ng Panginoon Diyos habang ginagawa mo yung bagay na yun. Salamat na nga lang at naging epektibo yung aking pamamaraan. Dahil sa kung hindi, mga ka-business, isipin ninyo kung kayo yung nasa kalagayan namin, halimbawa, kayo, ako, si Mama Ka-Business, si Papa Dins, yung first family. Hanggang ngayon, halimbawa, hindi namin alam kung sino siya. Di po ba? Napakahirap nun, mga ka-business. Mas masakit yun. Halimbawa hanggang ngayon hindi namin alam kung sino yon. Hindi nagmumukha kaming tanga rito. Sa kasama namin. At wala naman akong, di ba, maitulak kabigin. Hindi ko naman sinasabi na yung gumawa nun ay hindi na namin kasama sa ibig sabihin dito sa ka-business house, Hindi po ganun. Ang ibig kong sabihin ay wala kaming kamalay-malay. Alam mo yung tulong gisang dating mo. Di ba? Tapos ako, kami, ang first family, sino kaya? Baka siya. Di ba? Mag-iiba ngayon yung aming pakiramdam. Mag-iiba yung aming pakikitungo. Na hindi naman tiyak. Di po ba? Dun sa akin ginawang sana po ang pakisuyo ko lang po ay
unawain nyo po yung aking naging pamamaraan. Iginagalang ko po kayo, inirespeto ko po kayo. Siyempre, mahal na mahal namin kayo, viewers namin kayo eh. Kayo ang bumubuhay ng aking YouTube channel na dito ako kumukuha ng aming pangangailangang pangunahin sa pang-araw-araw. Sumasahod ako dahil sa panonood po ninyo. Yan ay tinatanaw ko pong malaking utang na loob sa inyong mga mahal namin mga viewers. Pero ang pakisuyo ko po ay katulad ng aking pagrespeto sa inyong mga saloobin, opinyon. Sana po ay matutunan nyo rin tanggapin at irespeto yung aking pasya at pamamaraan, mga ka-business namin minamahal. Ang sarap din sa puso eh. Kasi syempre, nung nagkausap kami, hindi naman karaniwang usap yun. Emotional po yun eh, mga ka-business. At naramdaman namin yung kanyang lubos na pagsisisi at hiyang-hiya siya. Ikaw man eh, di ba? Halimbawa, ikaw yung malagay sa ganong sitwasyon nung bakit perfecto ba tayo? Di ba? Wala ba tayong nagagawang mali? Baka mas masahol pa ron eh kung kukwentahin mo yung nagawa nating mali, kasalanan, sa lihim at sa hayag. Di ba? Kung ikaw ang nasa posisyon noong nakagawa ng mali, kumuha ng pera na regalo para kay Papa Dins, at hindi ka nabigyan ng pagkakataon para maituwid mo yung iyong mali, mahirap yun. So sa ganun para ang aking diskarte, sabihin natin diskarte ko yun para mapaamin siya. Naging maluwag pare-parehas yung aming damdamin. At doon sa mga kasama namin dito, huwag kayong mag-alala. Kasi po, yan ay lapat ang aming damdamin kahit na yung iba ay pansamantala, wala ngayon rito. Ano po? Ano man ang isipin, sabihin ng aming mga mahal na viewers ay nagkasundo-sundo na kami. Hindi dapat maapektuhan. Ang mahalaga ay hindi kayo ang gumawa, at ang mahalaga ay hindi natin nasira ng tuluyan yung kanyang pagkatao. Ano po yun? Ayaw po kasi namin. Ako taga sandali, nagbablog naman ako, kuya. Anong nangyari dyan? Wala po ilaw dito eh. Walang May gas ilaw. naman. May gas. Si Bornok, tawagin mo kasi mahilig mag-ting-ting yan. Mga kabisnes sa biglang po merong tulong. Ayan, kuya. Ang si Bornok ko. Nok, tulungan mo nga, Nok. Lighter? Ano? Taga saan po kayo, kuya? Hindi po, ngayon po kaming bayan. Nagbablog ako, kuya. Nasama ka rito sa video ko. Okay lang ba? Nagulat naman kasi ako sa iyo. Mga ka-business, pasensya na po. Kasi kasuyin mo natin itong kababayan natin. Hingin ng tulong. Hello? Bago pa naman ito, bago pa. Pinapatay mo isang direkta. Bago pa yung motor eh. Mekaniko yan si Bornok. Magaling na mekaniko yan. Diba Daryl, no?
Si Burnok, no? Mahusay yan eh. Lahat ng ginawa niya eh. Lahat na junk shop eh. Lablang po yun, lablang po. Diyan na lang namatay yan habang nagdadag ka. Hindi po. Okay lang pa naman po pag sa bayan. Pagbalik ko. Pagpalit mo kasi pinatay mo na. Balo, ba't to? Hindi ba yan napapadyakan? Hindi ba yan napapadyakan? Walang cake. Ikadyot, Nok. Di ba mahilig ka kumadyot? Hindi po ang sabi. Oo. Hindi magano yun. Ikadyot. Hindi mo na kuryente. Magbubukas ko. Dito yung battery sa baba niyo. Wala naman tayong battery. Battery, pati po. Pahila. Malayo ka pa ba rito, kuya? Anong pangalan mo, kuya? Ano po, Alex? Alex? Malayo ka pa ba? O yung uwian mo, malayo pa? Diyan lang po. Diyan lang? Sa bayan eh. Ay, pahila na lang natin kay Bong yung ano, sakay ka sa motor mo, to silain mo, Bong. Hindi, okay na. Ha? Pupunta lang po muna kay kuya. Saan? Diyan, sa yung nagbabantay. Sigurado ka? Check mo Ay, battery po. nagbabantay sa gate? Kamag-anak mo pala yung mga nagbabantay dyan sa gate. Thank you po. O sige, salamat din. Muna battery. Battery. Pambirang taglay. Pero din ako eh. Diyan lang po labas. Nangaano ka eh, oh. Nangaanin ka eh. Nangaano ka. Nangaano si kuya. Kumayas yan. Gulat ako eh. Kapag sabi niya, hindi na ako, Baston. Diyan lang naman pala. Ha? Ha? Sigang kontiron. Kayo, Daryl, Bong, Burnok. Gusto kong hingiin yung inyong saloobin batay doon sa aking mga naging pahayag o paliwanag sa ating mga mahal na viewers. Ito po ay hindi ko sinasabing ako ang talagang tama ha at baliwala yung inyong mga opinion o saloobin ha, hindi po sa ganun. Sa akin po, ito yung aking naging pamamaraan at ito po yung aking pasya, no? Ikaw, Daryl, nasasaktan ka ba kung halimbawang ikaw yung mapaghinalaan? Siyempre, sila di naman natin din masisisi kasi nga di ba Tito, wala ka rin naman din talaga nabanggit. Ang akin lang naman mga ka-business, kaya lang naman kasi nagawa ni Tito is to protect the privacy ng isang tao. No? At saka hindi aamin yun. Hindi natin malalaman kung sino. Kung hindi ko gagawin yung ganoon, Yes. hindi lalapit sa amin yun. Hindi yun magkakaroon ng lakas ng loob. Matatakot yun. Kaya nga po binigyan ni Tito mga ka-business ng kasiguraduhan na kapag kung sakaling sino man at kung ikaw man yon, silang first family lang makakalap at walang hindi sa atin. Hindi namin pinaalam sa mga bata. Kami lang ni ate mo. Kami lang. Kami lang ni Kami mama po, ka-business business. ang nakakaalam. At kabilin-bilin na namin ni mama ka-business sa amin dalawa. Hindi talaga dapat yan. Kahit kila Papa Dins, no, hindi dapat. Tsaka mga ka-business, huwag naman po sana natin kagad i-judge no, si Tito na basta may makonsent lang po ba. O di kaya gawa-gawang may kwentong pagbelo lang yung mga ginagawa. Hindi po kwentong barbero yun. Diyos mio, mari-mari, ikaw gagawa ka ba ng ganong kwento? Yung ninang nako, ano po yun may mga sinasabi po yung mga, yun, yung mga ninong-ninang ni Papa Dins, Yes. hindi naman yan puro basta tao May mga ano po yan tawag neto, iba yung level nila pagdating sa kalagayan sa pamumuhay. Ang ibig kong sabihin, kung makakabasa ka pa ba ng ganoong mga komento, masasaktan ka pa ba ulit? Ako hindi naman. Hindi na. So tama lang rin pala yung aking pasya na gawin tong vlog na ito. Yes. Magsalita sa ating mga mahal na viewers. Yes. Bobong, Malas lang po yung kay Daryl po. ano? Yung wala naman kami pong nahanap po. Okay na po nababasa po. Basta, stick tayo doon sa ating napagbitingan Yes. na
Ano man ang mabasa natin mga komento na hinala o hindi kaya ay maling akala ng mga viewers ay stay put lang tayo. Ang mahalaga hindi ikaw yung gumawa ng kasalanan. Di ba? At ikaw mismo hindi magbabago yung iyong pakikitungo ron sa miyembro kasi ng ano yan family circle ang ka-business family circle. Dahil pagka nalaman mo kung sino siya, ewan ko lang kung kakausapin mo pa yon. So, madja-judge siya. Yes, Ano siya, tawag na ito, baka manghina ang loob at lalong, alam mo yun, malubog sa kinalalagyan niya at mas mawili pa sa paggawa ng masama. Magdamdam ba? May ganun kasi, mga ka-business, di po ba? Ang importante rito, sa paningin ng Panginoon Diyos, hindi yung sa isipan ng ibang tao. Di ba? At maliwanag na nabigyan natin ng pagkakataon na magbagong buhay siya. Na hindi niya mararamdaman sa inyong lahat na mayroong pagbabago. Di ba? Opo. So, yun po mga ka-business, ano? Sabi nga, no need to explain. Pero alang-alang sa alang-alang po sa respeto ko rin po sa inyo. Siyempre, hindi nga lang sa lahat ng pagkakataon na makikiter ko po yung inyong mga saloobin, opinion. Salamat naman sa ngayon at na nagkaroon din ako ng lakas ng loob po. Yan, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Ikaw Bornok pala. Nito ka na rin. Ha? Ikaw daw. Ano ka? Wala naman din lang, wala ma-apekto yan sa ganyan, makabasa ka ng mga ganyan. Yes. So, Wala nang ano yan, kasi isa pa, ang maganda doon, na nalaman na. Nalaman mo na kung sino, at mahalaga yun na kayo lang. Kasi kawawa din naman yung mga tao. at saka, yun nga, ulitin ko lang, kawawa rin kami kung hindi namin nalaman. Tama yan. Di ba? Kawawa rin po kami kung hindi namin nalaman. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira mga ka-business. Abangan nyo po yung aking susunod na upload. Yung patungkol dun sa pagpapatulpo kay Kuya Val. Ano to, malawak po yung saklaw ng vlog ko na yan. Sa lahat ng mga vlogger na tumutulong po yan. No, yung mga nasasabi ng iba about yun nga, yung katagang poverty porn, papaliwanag ko po yan, magbibigay ako ng opinion ko sa bagay na yun. God bless po. Bira! Di ba ba, mga Hindi naman natin makakabisnes. Abram dada, orita na yan. You can be anywhere you choose to be. Be with whoever, but you're